Mabilisang update tayo mga playoffs. Unang round pa lang humakot na ng milyong halaga ng premyo si Alex Ayala sa patuloy na ginaganap na 2025 US Open Tennis Tournament. Halaga ng papremyo sa susunod na round na posibleng makuha rin ni Alex kung mananalo versus Cristina Bucsa ng Spain, pakaabangan natin yan. At ang estado ng tambalang Justin Brownlee at Ronda Hollis Jefferson sa Meralco Bulls, sinagot po yan ni Coach Luigi Trillo. So tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Muling lumikha ng ingay si Alex Ayala sa kasalukuyang ginaganap na 2025 US Open Tennis Tournament nang pabagsakin nito ang karibal na si Clara Tauson ng Denmark. Sa nasabing panalo ay hindi lamang pride ang hinakot ni Alex, hinakot din niya ang malaking premyo mula rito. Tanong, magkano nga ba ang premyo ni Alex sa kanyang panalo? Tutukan natin si Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Sa kanyang panalo sa unang round, tsak na magkakamit si Ayala ng hindi bababa sa $154,000 o humigit kumulang na 8.7 million pesos. Ang mga matatalo naman sa unang round ng singles gaya ni Tauson ay hindi uuwi ng walang laman ng bulsa. Tatanggap sila ng $110,000 o tinatayang 6.2 million pesos. Kapag nanalo si Ayala sa susunod na round, masisiguro na niya ang hindi bababa sa $237,000 o humigit kumulang sa 13.4 million pesos. Grabe, laki, di ba? Pero deserve naman niya yun Pinaghirapan niya yung panalo na yun sa unang round ng US Open. And syempre, hindi naman sa kanya lahat yan. May tax pa yan at kasama dyan ang buong team. Tingin natin, gano'n naman palagi, di ba? Pero iba talagang dala ni Alex dito Sobra yung init ng bakbakan dun Nauna na kasing nakuha niya yung unang set ng laban sa score na 6-2. Tapos yan, bumalik si Tauson na number 14 sa world rankings. Nakuha niya yung ikalawang set hanggang manalasa sa third set sa score na 5-1. And the rest is history. Bumalik si Alex para ang kaninang panalo sa unang round ng competition. Walang duda nahirapan din si Alex sa laban. Pero mukhang nag-e-enjoy naman siya dun Ikaw ba naman, hindi ka ba mag-enjoy? Yung gustong-gusto mong gawin, nagawa mo yon. Tapos may bonus pang malaking halaga, di ba? Tapos kung makukuha niya yung susunod na round na ayon kay Miss Diane Castillejo, makakalaban ni Alex si Cristina Bucsa ng Spain, malaking halaga din yan. Exciting to mga ka-playoffs 2 days mula ngayon, ayon kay Miss Diane Castillejo, maghaharap yung dalawa kung saan nakatayaan tumataginting na 237,000 or 13.4 million pesos. Good luck kay Alex Sana manalo ka versus Bucsa para makausad ka sa susunod na round ng competition. Kaabang-abang ang susunod na laban ni Alex Ayala sa US Open, katulad din ng napipintong pagsasama ni RHJ at Justin Brownlee sa kupunan ng Meralco Bulls para sa EASL. Tanong, ano nga ba ang lagay ng posibleng pagsasanib puwersa ng dalawang bigating import? Kumpirmado na bang magsasama sila sa kupunan ng Meralco? Tutukan natin si Coach Luigi Trillo sa report ng Fast Break sa fastbreak.com. Wala pa talaga kaming konkretong plano pagbalik namin sa September 1. Wala pa kaming maisasagot sa ngayon Sila ay dalawa sa pinakarespetado at may mataas na karakter na manlalaro sa liga. Pareho silang may karanasan sa international na competition. At pareho na rin silang nagpakita ng galing dito sa PBA. Kaya malaking may aambag nila. Yung mga ganitong bagay kailangan pagsamasamahin bilang isang kupunan. So as of yesterday, base sa ulat ng Fast Break, wala pa, di ba? Pero hindi rin natin alam hanggang sa ngayon kung ano na ba talaga ang meron sa kampo ng Meralco Bulls Kung makakasama na ba or pwede na bang isama sa hanay ang dalawang bigating import, di ba? Kung kasi matutuloy yan, posibleng magkaroon ng magandang resulta ang magiging kampanya ng Meralco sa EASL. Kung dati hindi sila makapasok sa quarterfinals ng laban, baka ngayon pwede na dahil sa tambalan ni RHJ at Justin Brownlee, di ba? Hindi rin natin masabi pero alam naman natin kasi na iba yung kilatis ng dalawang yan sa PBA na posibleng matranslate nila dun sa EASL. Kaabang-abang talaga to. Sigurado rin nahahakot ng crowd ang magiging bakbakan ng Meralco na gaganapin dito sa Pilipinas. Ayon sa report, bandang Nobyembre ata ang sked nila dito. So sa tingin natin, siguro yung isang pinaplansa dito is yung posibleng epekto nito sa kanilang ball club, ang TNT at ang Barangay Ginebra. Tinitingnan nila siguro kung ano magiging epekto ng sanib puwersa ng dalawa sa kanilang schedule. Posible yan. Isa yan sa kinukonsider ng pamunuan. Pero kahit ano pa yan, ano man ang maging resulta niyan, andyan lang naman ang fans na handang sumuporta sa kanila So good luck na lang din sa Meralco Bulls. So guys, maraming salamat.